Paano nangyari to? Bakit siya kinidnap ni Dundar? Hindi ko naisip na gagawin niya pala yun. Niloko lang pala siya ni Dundar. Kawawa naman si Zeynep. Sumunod na lang siya sa gusto niya dahil wala naman talaga siyang magagawa. Ay, ayoko na lang isipin pero dapat talaga managot yung Dundar na yun sa ginawa niya. Oo, hindi talaga ako makapaniwala sa nangyari. Ay nako, lahat na nangyari sa atin. Sana tumama naman tayo sa loto. Ibang klase talaga siya. Oo, Yildiz, hindi ba sindikato ang pamilya niya? Paano kung may gawin sila kay Zeynep? hindi mangyayari yun. Nandito tayo nila Alihan at Halit. Tsaka kakausapin ni Halit ang babam ni Dundar. Kung akong masusunod, gusto kong makulong siya. Sabi ko lang habang may pinaplano siya. Psychopath siya. Oo, baliw talaga siya pero mas malala na ngayon. Hindi na biro to. Iniwan siya ni Zeynep. Para kay Alihan. Kaya hinimatay ang mama niya at nagwala ang baba niya dahil dun yun. Mali pa rin siya. Dapat hindi ganon. Bakit niya kikidnapin ang kapatid ko? Ay naku, mababaliw na talaga ako. What happened, Baba? Okay na ba? Don't worry, she's fine. Kinausap ko na si Alihan. He and Zeynep are on their way home. He's really crazy. Honestly, after everything that happened, dapat in-expect na nilang mangyari to kay Zeynep. Zera? Hindi ba totoo? She humiliated Dundar and his family. We all know that they're shady, so of course, hindi sila papayag. Whatever. Pero Baba, is Zeynep okay? Nagpakasal sila ni Dundar. What? Wow, grabe. Yung iba nahihirapan maghanap ng papakasalan tapos si Zeynep may proposals left and right. Wow, Zera. Seems like you're back, huh? What do you mean? Hindi ka na malungkot. What do you want? Do you want me to stay depressed? Wala ka bang middle ground, anak? Hindi ka ba pwedeng umasal ng normal? Sinabi ko bang magbukmok ka? Ang akin lang, huwag ka ring maging aggressive. Wala na akong ginawang tama. You're blaming me for everything. Kapag may ginawa si Yildiz or Zeynep, ako pa rin ang may kasalanan. Huwag mo akong sisigawan. Do you hear me? Yes. Good. Baba, bakit niyo siya pinagalitan? You all know that she's going through a lot. Anak, she's always going through something. Lagi na lang ganyan. Sawang-sawa na ako dyan sa abla mo. God help me. Aisel! Ay hala, wala pa sila. Parating na sila. Hintayin na lang natin. Mama, basta pagdating niya, sabihin mo na sa kanya. Dapat ngayon na. Sabihin mo yung tungkol kay Baba. Kasi mas mahihirapan siya kung hindi mo sasabihin kaagad. Huwag anak, ako nang bahala. Umuibuelo muna ako. Basta dapat sabihin mo na, Mama. Dahil kung malaman niya tulad ko, alam naman natin yung mangyayari, di ba? Tsaka hindi siya katulad ko, medyo sensitive siya. Ay, naku. Sige, ako nang bahala. Pangako. Magagalit yun kung nalaman niya sino si Baba. Hindi ko talaga alam kung ano nang gagawin ko ngayon. Ay, Yildiz. Nandito na tayo. Wala na tayong magagawa para baguhin yun. Ayan na. Zeno! Zeynep! Zeynep! Abla, Mama, Anak, buti ligtas ka. Zeynep, buti na lang. Okay lang ba kayo, ha? Ikaw okay lang? Wala naman silang ginawa sa'yo, no? Okay ka lang ba? Opo. Alihan, salamat talaga anak. Nadamay ka patuloy. Wala po yun. Lahat naman po tayo nadamay din. Okay ka Okay lang? lang ako. Ano? Huwag ka na umiyak. Sabihin mo. Oo, sige, May tara. ginawa ba siya sa'yo? Okay lang ako. Halika, maupo tayo dun sa sala. Doon na lang natin pag-usapan sa loob, Abla. Zeynep, pinilit ka ba ni Dundar na magpakasal sa kanya? Ay, Para talaga siyang baliw. Nakakatakot si Dundar. Hindi ako makapaniwalang tinutukan ng baril si Mama. He forced you to marry him. Bawal yun. Aayusin to ng baba ni Dundar para maana lang kasal niyo. Don't worry. Importante, ligtas ka. Nung kausap ko si Zeynep kanina, feeling ko may mali pero ayoko namang maging paranoid kasi baka namang walang problema. Hindi ko inakalang mangyayari yun nung sumakay ako sa kotse. Dahil hindi naman ganun si Dundar. Pero kung nakita niyo lang siya, para siyang baliw. Don't think about it anymore. You're safe. natakot ka ba? Aalis na ako para makapagpahinga si Zeynep. Alihan, huwag muna. Hindi, maupo ka lang. Dito ka muna.
Ikukuha kita ng tubig. Gusto niyo bang kumain? Malamang gutom na kayo. Hindi po, okay lang po. Oh. Teka. Sige. Bakit late ka na umuwi kagabi? Sweetheart, nakidnap si Zainab. Hindi ko siya pwedeng iwan bigla. Akala ko hindi rin yung mangyayari sa atin. Pero ngayon, nangyari na rin. Ay, bakit parang ako na naman ang sinisisi mo, Halit? Sorry. Yung binili mo nga palang bracelet, pakikuha naman para masukat ko. Sandali lang. Oo nga pala. Naaawa ako kay Yasar. Ano ba nangyari sa anak niya? Papauwiin daw sa probinsya. Talaga? Mm. Mabuti naman. Dapat kasi, hindi pinipilit ang mga ganung bagay. Tama ka dyan, sweetheart. Bravo. Bagay ang Navy sa'yo. Tignan mo, may Navy din ako. Bagay talaga tayo. Ano na naman to? Wala, bakit? Pero ano kaya kung sumama ako sa'yo para mag-coffee? Hindi pwede. Bakit ka sasama? Boss ako dun. Hindi ka pwedeng sumama. Sweetheart, gusto ko lang naman sanang mag-coffee doon. Ay, Pwede ba wag ka nang makulit? Dito ko na lang sa bahay. Ang baba mo pala. Alam na ba ni Zainab yun? hindi pa, wala pa silang oras dahil sa nangyari. Pero sabi niya ngayon daw. Mabuti naman. Paunahin mo na ako. Nabalitaan mo ba kung ano na namang nangyari sa kanila doon, Janer? Kinidnap daw at pinilit daw siyang magpakasal. Anong klase yun? Basta, dumating si Alihan para iligtas si Zeynep. Alam mo, sa tingin ko, plinano ni Yildiz at Zeynep yon para ang mangyari, mapilitan si Alihan na pakasalan siya kaagad. Sure yun. Abla, sa totoo lang, ikaw lang ang nag-iisip niyan. Isipin mo nga, Janer, sino namang pipilit na magpakasal kay Zeynep? Ano bang meron siya? Diba? Baka pinilit nila si Dundar at kinidnap siya dahil gusto niya. Yang si Zeynep pala, mukhang pera din. Malamang sinulsulan siya ni Yildiz. Parehas lang silang dalawa. Pag nalaman ni Alihan to, mas mai-inlove siya kay Zeynep. Tumigil ka na nga dyan, Abla. Janer, ikaw ang tumigil dahil wala kang alam dun. Oo, sige na. Ako na yung walang girlfriend. Huwag mo na ipagdiinan sa akin yan, Abla. Sigurado ako, si Alihan ang target ng magkapatid. Basang-basa ko kung anong mga plano nila. Ay nako, Abla. Sino namang magpapakahira para gawin yon? Imposible namang mangyari yon. Wala. Hindi mo pwedeng sabihin sa lalaki kung ano talaga ang gusto mo, Janer. Minsan kailangan magpakipot ka rin dahil pag hindi, masasanay yun. Tsaka malay mo, maghanap pa tuloy ng iba. Abla, grabe ha. Iba talaga ang takbo ng utak mo. Kakaiba ang mga naiisip mo eh. Paano mo ba naiisip yan? Naku, alam ko na kasi kung anong pinaplano ng dalawang yon. Janer naman, alam mo, hindi nila ako maluloko. Kung si Alihan at Halit kaya nila, pues ako, hindi talaga. Abla, huwag mong sabihin may gagawin na naman tayo dahil ayoko nang madamay sa mga plano mo. Oh no. Wala naman akong pakialam. Win-win situation yon. Kung si Alihan gusto niya kay Zeynep, wala na ako doon. Wala rin akong gagawin para maghiwalay sila. Ay, parang hindi ako makapaniwala. Sana totoo. Wait, may party kay Ferhan mamaya. Ha? Pupunta tayo. Kasama ba ako? Oo, sumama ka. Abla, ayoko sumama. Bakit ayaw mong sumama? Malamang makikita na naman kayo ng Emir na yon mamaya, no? Oo, mas masaya yun. Masaya nga yun. Pero sasama ka sa akin. Mag-ready ka na. Okay? Oo, okay. Ang bait talaga ng kapatid ko. Mama? Gising ka na pala? Anak, kamusta ka? Okay lang po. May masakit ba sa'yo? Wala po, okay na po ako. Gusto mo bang ipagluto kita? Hindi na po, Mama. Hindi pa po ako gutom. Basta pag gutom ka, sabihin mo. Halika nga. Hindi madali yun. Pero alam ko namang matatag ka.
Mabuti na lang okay ka. Oo nga po. Napakabait talaga ng manugang ko, Zeno. Iniligtas ka niya. Ano pong manugang? Magpapakasal din naman kayo, di ba? Napag-usapan niyo na ba yun? Ano ba kayo? Bakit naman ngayon? Alam niyo naman yung nangyari, hindi ba? Pag-usapan niyo na at baka kung ano pa mangyari. Teka lang, bakit yung po ba ako pinipilit? Okay, sige. Pasensya na, nadala lang ako. Huwag ka nang magalit. Ipagluluto kita lahat ng paborito mo, okay? Sabi ni Gulsum, kung may grocery sa kanto, pupunta ako. Pati kayo kilala na rin si Gulsum? Lahat na lang kakilala niya, ha? Mabait naman siya, ha? Ano bang gusto mong kainin? Wala, Mama. Huwag na po kayong mag-abala. Basta ipagluluto na lang kita mamaya. Okay. Mama, nag-ring ang phone niyo. Hello? Oh, meron ba? Ito, okay naman. Tatawagan na ulit kita. Okay, okay. Mama, sino po ba yung kinausap niyo? Kasi yung kapitbahay natin, kinukulit ako at nagbebenta ng mga tiket. Bumili na lang kayo para tumigil na siya. Naku, wala akong budget para dun. Hi, Zeno. Ay, Mama. Hindi mo kasalanan yun, Yasar. Kailangan natin tanggapin na minsan nagkakamali ang mga anak natin. Forget about it. Salamat. Buti naiintindihan mo. Sana naman matuto na siya. Sabi niya, gusto daw niya magpa-check up sa psychiatrist. Don't worry, Yasar. He will be okay. Oo, sana nga. O nga pala, alam pala ni Zeynep na may mental problem si Dundar? Hindi siya normal. Maganda nga siguro kung magpatingin siya. Salamat talaga, Halit. As a father myself, that should be on us. Responsibilidad talaga natin yun. Kailangan natin silang protektahan. Tama. Tama ka. Ay, naku, ano na naman ba yan? Sana naman magandang balita. Hello? Pasensya ka na't busy ako kanina. Ano? Nabenta mo na? Talaga ba? Ayos, kailan ko makukuha ang pera? Yung titulo at pirma. Sige, thank you talaga. Tatawagan kita. Ingat. Salamat naman. Ano ng balita, Suman? Mustafa, ba't nandito ka? Baka naman kasi naghihintay ako sa wala. Huwag kang mag-alala, ibibigay ko sa'yo. Dito tayo. Huwag dyan. Mabuti naman. Ay, naku. Where is everyone? Ito po si Ma'am. Lilo, maupo ka muna. What's up, Yildiz? Okay lang ikaw. Same old, same old. Anong ibig mong sabihin? Kamusta yung pinakilala ng mama mo sa'yo? We're following each other on Instagram, kaya don't worry. Nilalike mo ba ang mga story niya? Of course I do. Hi, na-miss ko tuloy nung teenager pa ako. Pero, chinecheck din niya ba kaagad ang mga story mo? To be honest, I'm not sure. I-check mo kasi Lila, tsaka may mga uso ngayon. Yung parang duck face. Dapat subukan mong i-post yung mga ganun. Sigurado kung ilalike niya yun. I mean, I do that pero pag like niya, may nauna na at usually si Emir lagi yun. Si Emir, kawawa siya, hindi siya makamove on. Pero ang masasabi ko lang, yung unang nag-check, mas interesado siya. Pero tingin ko lang naman. Talaga ba? Ako kasi, pinagbawalan na ako ng babam nyo. Pero dati, si Zeno ang laging unang nag-view ng sakin. I'll go ahead, Yildiz. Sige na. Sandali, may tanong pala ako. Hindi pa naman siya kilala ng mga tao dito sa bahay, di ba? No, nobody knows him. Okay. Super. Ingat ka, dear. Okay, I will. Mabuti na lang hindi pa. Nakakapraning. Aisel! Patimpla nga ako ng kape ko. May 2002. Can I come in? Tune in, come in. How are you? I'm good. Kaya,
naisip ko yung sinabi ko sa iyo na isang araw. Sorry if I crossed the line. Hindi ko talaga sinasadya. Sana hindi ka galit. Don't worry about it, Tulin. No problem. I'm really sorry. I was just worried. Baka kung ano pang isipin mo. Huwag kang mag-alala. Walang problema. It's fine. Mabuti naman. Simula ngayon, wala na akong sasabihin kay Ender. Natakot talaga ako. Akala ko nagalit ka sa akin. Kalimutan mo na yon, Tulin. Alam ko rin naman na hindi mo talaga ginusto yung nangyari. I don't want this to happen again, okay? Good, super. Pero sa ibang department, pwede pa rin naman, di ba? Tulin, Okay, I'm leaving. Ang swerte mo naman. Hindi madaling magbenta ng bahay pero ang bilis ng sayo. Tsumamba lang ako. Tsaka para matapos na rin to. Ikaw pa ngayon ang galit. Ikaw ang sumira ng buhay ko. Kailan ko ba talaga makukuha yung pera? Ayusin ko muna ang titulo. Kailangan ko rin dumaan muna sa presinto dahil sa'yo. Magbukas ka ng bank account para maipadala ko. Sige, pagkatapos aalis na ako. Ano? Bakit ba? Ibigay mo na lang sa akin. Basta ipangako mo. Lalayo ka na. Pera lang ang importante sa akin. Ilang taon akong nagdusa. Siguro naman ngayon pwede na akong mag-enjoy. Hindi ka na magpapakita, di ba? Hindi ko na kayo guguluhin ng mga anak mo. Ay, sa wakas natapos din. I don't want any issues with this, okay? Thank you. Welcome, Kaya. maraba halit. How's everything? Okay lang. Please sit. So many things happened yesterday. Yeah, when life gives you lemons. Hopefully, wala nang issue sa No. It's all taken care of now. Okay. And you can start the meeting without me. Okay, thank you very much. Magsa-start na rin muna kami. Go ahead. Oo nga pala. I've been talking to Erim since I saw him on the plane. He's really interested in music too. Yes, I know. May concert daw bukas. Tumitingin ako ng mga tickets ngayon. Gusto ko rin sanang yayain si Erim sumama. Pero syempre, kung okay lang sa'yo. Sure, why not? That's a good idea. Erin will be happy to hear that, I'm sure. Sana nga. I remember niyaya niya ako manood ng concert, pero sumakit ang ulo ko sa mga music na gusto niya. I'm sure Erim will have fun. He will. Thank you, ah. Welcome. Minsan iniisip ko kung sinong kamukha niya. Hindi kasi ako kahit sa ugali. Hindi rin niya kamukha ang mama niya. Nagtataka ako. Anyway, basta hindi kamukha ng uncle niya. Sige, titingin ako ng mga ticket. Sure, thanks. See you. Thanks, Halit. Sige. Mama, tulungan ko na po kayo. Hindi, kaya ko na to. Okay. Saan ka pupunta? Magpahinga ka naman muna. Hindi, Mama. Nababagot kasi ako kapag walang ginagawa. Sanay na ako may ginagawa eh. Titingin lang kami ni Alehan ng mga bahay. Ay, nahulog tuloy. Ha? Mabuti naman. Tumingin na rin kayo. Ay, ito na naman tayo. Ba't niyo pa kasi pinapatagal? Sige na po, Mama. Aalis na ako. Mamaya na lang. Ingat kayo. Sige po, Mama. Dito ka na maghapunan. Okay, sige, Mama. Oh, Zaino. Abla! Oo. Teka, ba't nakabihis ka? Aalis ka? Titingin kami ng bahay ni Alehan. Bawal ba ako lumabas, ha? Hindi, sige na. Basta mag-ingat kayo. Okay, sige. Nandyan na ba siya? Oo, Abla. Nasa baba na siya. Gusto mo sumama ako? Abla, ano ka ba? Huwag na. Hindi naman ako magtatagal. Bye. Okay. Nag-aalala ko. Welcome, anak. Mwah. Teka lang, titingnan ko. Hay, ano ba yan? Bakit nakakalat? Yildiz, hindi ka maniniwala sa... Ano na naman? Usap ko ang baba mo. Hindi na daw niya tayo guguluhin. Totoo ba yun? Yun ang sinabi niya sa akin, Yildiz. Bakit daw? Anong kapalit nun? Nabenta na daw yung bahay. Bibigyan ko siya ng pera. Yun ang kapalit nun. Pupunta ako sa bursa bukas
Aayusin kong titulo tapos uwi na ako agad. So, tapos na pala. Oo, ganun na nga. Anak niya rin si Zeynep. Ayaw niya ba siyang makita? Yildiz anak, hindi ganun ang baba mo. Pera lang kailangan niya. Sige, hindi ko siya kailangan. Teka, Mama. Hindi ka naman nagsisinungaling, di ba? Bakit naman ako magsisinungaling? Yun ang sabi niya. Yun ang totoo. Wala ba kayong tinatago? Wala, Yildiz. Mrs. Tulin, Merhaba po, Mrs. Ender. I hope hindi mo pinapabayaan ang trabaho mo just because you're close friends with the CEO. Sasabihan naman ako ni Mr. Halit kung may problema. And so far, wala pa naman. Baka nakakalimutan mong kasali ako sa board. Hindi lang si Halit ang in charge. Kaya sa susunod, ayokong nakikipagdaldalan lang ang mga empleyado namin dito. Okay? May karapatan kayong paglitan ako. Hayaan nyo, next time. I understand, ma'am. Mag-iingat na lang po ako. Halit, if you're not doing anything, I want to talk to you. What is it? I'm not satisfied with Tulin's performance. O tapos, Hindi yun pwede sa akin. Ang tagal ko na siyang napapansin. Hindi niya inaayos ang trabaho niya. All she does is walk around at makipagchismisan sa pantry. I always see her around doing the same thing. For me, she's unprofessional. We really don't need people like that working for us. bayaan mo na siya. At ano bang pakialam mo kung sinong kinakausap niya? Board of Director ka na. Please lang, start acting like one. I'm bothered by this, Halit. Hindi lang ako, marami na ring naaabala. Ayoko ng chismosa sa office. Masisira ang image ng company. 30 years na siya dito. At hindi ko siya sisisantihin dahil ayaw mo sa kanya. Now I understand kung bakit lumalaki ang ulo niya. Alam niya kasing nandyan ka. Ender, are you done? I'm not yet done. Bakit pa ako nasa board of directors kung hindi mo rin naman pala ako papakinggan? Nasa board ka, pero ibibigay mo rin sa akin ang shares mo soon. That's what's gonna happen. Meron ba? May kailangan tayong pag-usapan, Mr. Halit. Okay, sige. Ender's just leaving. Hindi. Wait, huwag ka muna umalis. Kaya, let me ask you something. Kilala mo naman si Mrs. Tulin sa HR, di ba? Oo. Should I fire her? Bakit? Ender told me that I should fire her. I disagree. Thank you, Kaya. You heard that, right? Iba ka talaga mag-isip. Let's just talk later. Okay. Come here. Wow! Grabe talaga. Hindi ako makapaniwala. Parang horror movie, naiisip ko pa nga rin ngayon eh. Iba na talaga yun. Nasiraan na si Dundar. Oo, ang lala ng ginawa niya. Ibang level na kabaliwan yun. Oo. Sabi ko na nga ba may mali nung binisita natin siya nung araw na yun eh. Oo, kaya siguro siya kalmado nun kasi may pinaplano na pala siya. Ang labo lang. Imposible ang gusto niya mangyari. Oo, imposible nga yun. Oo, tsaka alam naman niyang mahal ni Zainab si Alihan. Pinilit pa rin niya. Halata kaya sa mukha niya. Tama ka. Pero love is blind. Baka hindi niya makita ang totoo. Kawawa talaga siya. Medyo naawa nga ako sa kanya eh. Pero, tapos na yun. Ganun talaga. Kapag hindi kayang kontrolin ng kapitan yung barko, sigurado maliligaw. Alam mo, kapag ganyan ka magsalita, kinikilabutan talaga ako. Wala yun. Nakuha ko lang yun sa internet. Ninakaw mo pala. Oo. Akala ko naman naisip mo. Ang ganda, di ba? Nagustuhan mo ba? Ang ganda. Kunin na ba natin? Pwede naman, pero hindi pa tayo pwede magsama habang nandito si Mama. I know, pero mukhang hindi pa siya aalis.
Oo nga, para magtatagal yata siya ngayon eh. Gaano katagal kaya? Hindi ko alam, Alihan. Hindi ko naman pwedeng paalisin si Mama para makasama ka na, 'di ba? Baka gusto niya pakasalan na kita. Kung yun ang gusto niya, sorry siya, hindi siya ang masusunod. What then? Ganito tayo habang nandyan siya? Yun ba ang pinoproblema mo? Sa tingin mo ba kasal ang magiging solusyon dun? That's what I think. Mamaya sabihin mo pinikot at minadali kitang magpakasal. We'll cross the bridge when we get there, okay? Alihan, Huwag kang magalit. I'm asking you to marry me pero sinisigawan mo ko. dahil alam ko na kung paano ka mag-isip. Okay, sige. Magsama na lang kaya tayong lahat. Ikaw, ako, ang mama mo, pati na rin ang kapatid ko. Ay, Alihan, parang maganda yata kung mag-dinner muna tayong apat minsan, no? Oo nga, di ba sinabi ko na? Pwede tayong mag-dinner. Or kung ano na lang gusto nila. Ano ka ba, Alihan? Seryoso na ako. Okay, relax. I'll call Abla and we'll have dinner. Okay, sige. Gusto rin yun ni Mama. Kasi hindi pa rin sila nagkakakilala hanggang ngayon eh. Okay, let's go out. Zainab? I'm glad you're here. Okay ka na, di ba? Alihan, please wag na natin pag-usapan. Naiinis lang ako pag naaalala ko eh. Isipin na lang natin na hindi nangyari yun. Ikaw ang bahala. Okay na ako. So dahil tapos na tayong tumingin ng bahay, yung favorite mo naman ngayon, At ano naman ang favorite ko? kumain syempre. Basta libre mo. Sweetheart, Sweetheart, may good news ako sa'yo. ano yun? Okay na daw yung kay Baba. Lalayuan niya na daw kami. Aalis na siya? Oo. Sa tingin ko dahil sa'yo yun at natuuhan na siya ngayon. Wow, I didn't see this coming. Ako nga rin. Buti mawawala na siya. Pero bakit niya gagawin yun? Hindi ko alam basta yun ang sinabi sa akin ni Mama kanina. At tiniwala ka naman agad sa kanya. Hay halit, bakit naman ako hindi maniniwala? Minsan lang siya nagsisinungaling. Yildiz, sabi ng mama mo patay na siya kahit hindi. Makabagong pakulo niya to. Pero wag mong kalimutan na kaya lang naman talaga sinaksak ng Mama si Babam noon para protektahan kami. How could I forget, Yildiz? Ay, siguro naman walang gagawin si Mama para masaktan kami. Huwag kang mag-alala. Basta para sa akin, dapat kausapin ng mama mo si Zeynep at sabihin niya ang totoo. Tama ka. Dapat sabihin niya talaga kay Zainab lahat. Oh, dapat lang. Naiingit naman ako sa coffee mo. Gusto ko ng tea. Yildiz, I'm working here. Alam ko, sweetheart. After ko mag-tea, aalis na ako. Hello, Yasemin. Si Mrs. Yildiz to. Padalan mo ako ng tea dito. Green tea, ha? Mr. Lihan, ito po ang table niyo. Excuse me. Thank you. After you. Are you hungry? Oo, kanina pa. Thank you. Thank you. Anong masarap? Elif is calling. Hello, Elif. How are you, stranger? I'm good. Ikaw, how's everything? I was wondering why you weren't calling me. Is there something wrong? I called you last time kasi I have good news. Ano? Tell me about it. If you really wanna know, puntahan mo na lang kaya ako. Now I'm intrigued. Send me the address and I'll follow. Okay, I'll send it to you. Elif is coming up. Oo nga. Ayaw mo bang sumunod siya? Hindi, tapos na eh. I just want to let her know that we're back together. Pero kung ayaw mo, o di wag na lang. Okay lang yun. May naisip lang ako bigla kaya siguro ganun ang dating. Wala ka na dapat isipin. Bahala na. Anong orderin mo? Excuse me. Isa pang extra chair, please. Sweetheart, sinong mga pupunta sa dinner bukas? Hindi ko rin alam. Sinabi ko kay Zera at si Kaya pupunta rin. Si Kaya? Kilala ba niya si Farhan? Of course he does. Sana he can come too.
Sasama na lang ako, total wala naman akong ginagawa. Maganda rin siguro kung bumili tayo ng regalo. Yildiz, bakit ba puro gastos ang iniisip mo? Sweetheart, yung ex-wife mo nga nag-work dito. Tapos ako pinagbabawalan mo kung pumunta dito. Hindi kita pinagbabawalan. Pero I'm working here. Hindi ako pwedeng ma-distract. Okay, sige. Aalis na lang ako kung ayaw mo. Dadaan lang ako kay Tulin saglit. Ano bang meron kay Tulin ngayon? Pinag-uusapan siya na lahat. Bakit naman? Kanina may sinabi si Ender. Si Ender? Oo, i-fire ko daw si Tulin. Bakit daw? Ayaw ba ni Ender kay Tulin? Oo. Tsaka nagiging magkatrabaho din sila noon, di ba? Oo, dito sa company. Yildiz, nanggugulo si Ender para mainis ako. So kung tatanungin mo, yun ang problema ko ngayon. At ngayon, lalo tuloy akong naguguluhan. Oo, sige na. May gagawin nga pala ako. May bibilihin ako para bukas. Good luck sa work, sweetheart! Yildiz. Well, mukhang ginaya mo yata ang OOTD ko ngayon. Nagkataon lang. Uso kasi ang white ngayon. Talaga ba? Anyway, ang daming nangyari. Magkwento ka naman. Anong bago? Wala ka namang pakialam doon. You're right. Hindi naman talaga ako interesado sa buhay mo. But there's been a lot of drama happening lately. Ganun talaga ang buhay namin. Halit must be so stressed. Huwag mo siyang alalahanin. Dahil tapos na rin naman yun. Mabuti na lang hiniwalayan ka na niya at pinakasalan niya ako. Sa totoo lang sa'yo ko naaawa. Class would seem so boring to poor people. Anyway, ano nga palang ginagawa mo dito sa office ngayon? Gusto mo rin bang maging part ng board of directors dahil idol mo ako? Hindi. Binisita ko lang kasi ang asawa ko at magkakape kami ni Tulin. Oh, really? Dati mo pa siyang kilala nung receptionist ka pa lang, di ba? At kilala mo siya nung sekretary ka pa. Ang tagal niya dito. Alam ng lahat ang nangyari. Sana wala kang tinatago. What are you trying to say? Wala, bakit? Guilty ka ba? Di kita pinaparinggan. Yildiz, huwag mo na akong simulan. Mag-ingat ka. Tandaan mo, may kasabihan, di ba? Kahit maliit na karayom, kayang bumutas ng mga lobo. Basta okay kami ng asawa ko. Yun ang importante. Huwag mo kaming isipin. Sige, see you. Excuse me, nandito ba si Tulin? May meeting siya, Mrs. Yildiz. Hintayin niyo na lang. Ay di bale na lang. Bukas na lang siguro. Do you like it? I can't believe this. Are you guys back together? That's why I asked you to come para makita mo mismo. So tell me how this happened. Come. Sit, we'll tell you. Naisip naming dalawa na hindi namin kayang magkahiwalay. That's right, Elif. I'm glad you realized that, Zainab. Too bad it happened while you were engaged, no? Pero you know, love makes you do crazy things, di ba? I'm happy for you guys. I'm just glad that it's all over. Oo. Nasa side na ako ng bride ngayon. Sorry. Seryoso ka ba? Sandali. Yes, I'm serious. I need more friends like her. Mag-encourage din ako, Zainab. Siyempre naman. Hindi rin madaling magkaroon ng love life ngayon. Kailangan mo lang mahanap yung taong para sa'yo. No. You're right. Kailangan kong makita yung para sa akin. Excuse me lang. Okay. Nagulat ka ba? Sobra. I mean, nung paalis ka, ikakasal siya. But look at you now. Kailan ka pa naging ganyan? I'm happy now. I'm happy for you. I hope you stay together this time. Sana hindi na maulit yung nangyari dati. I'm already planning on it.
What do you mean? There's only one way to make sure na magtatagal kami. Are you going to marry her? Oo. Excuse me for a minute. Masaya daw para sa amin. Pero parang hindi naman. I am just checking my makeup. Ang init kasi. Excuse me. Zainab, I'm really happy for you guys. Ewan ko, baka naiinis kang pumunta ako. Bakit ako maiinis? May dapat ba akong kainisan? Of course not. That's crazy. Pero, ang totoo, I have more male friends kaya it can be uncomfortable and nag-iingat lang ako in case may magselos. Pero sana naman, hindi ka rin ganun. Hindi mo na kailangan mag-ingat. Wala lang to kumpara sa lahat-lahat ng mga pinagdaanan naming dalawa ni Alehan. I'm really glad to hear that. I guess we'll see each other more often. Tama ka. Are you okay? Oo. Elif's nice, right? Ang sweet niya. She likes you too. Sabi niya sa akin kanina. So, may boyfriend na ba siya? Well, she had a husband. Malungkot siya ngayon dahil kaka-divorce lang din nila. Ganun ba? I'm back, guys. We were just talking about you. Zainab was asking kung may boyfriend ka na daw ba? Ba't ganyan ka makatingin sa akin? I don't have one. Focus lang ako sa trabaho. But I'm not sure what's gonna happen next. By the way, may jewelry brand nga pala si Elif. Kailangan mo makita. Ganun ba? You don't know? Sige, I'll send you some as a gift. May mga design ako na bagay sa'yo. That's good. Bagay sa kanya lahat. Can I take your order? I'll just get what she ordered. I'm glad you're here. I mean, akala ko sa IG lang tayo mag-uusap. Hindi. I knew you were gonna meet up. Pero come to think of it, wala tayong mutual friends, right? Yeah, medyo. Good. That means nakikinig ka din sa mom mo. Or else, we wouldn't meet up. Kasi I couldn't say no to my mom. Pero usually talaga, I don't really go out. So, what do you mean by that? I mean, may problema kasi ako sa parents ko. Tukol ba to sa ex-boyfriend mo? No, it's not him. About what then? My parents don't really approve of anyone I date. Kaya tuloy, ganun. I see. So, ayaw ng mama mo pero nakita niya ako. She thinks I'm good enough. I knew you'd say that. Wow, ibig sabihin special pala ako. I guess I'm the chosen one. I guess you are. Bakit parang naguguluhan ka yata? Kung ikaw ba, hindi ka rin ba magsususpecha? I just think na masyado mong siniseryoso mga chismis sa opisina. Pero Tulan isn't like that. Matagal na siya dito kaya marami siyang alam. Tsaka hindi naman niya pinagkakalat. I'd still take her word with a grain of salt. Nagsimula ito nung kinausap ko si Tulin. Kaya nga rin siguro ako ginaganito ni Ender. Halatang halata na ayaw niya ako dito. At saka ayaw rin niyang lumalapit ako kay Erim. So what else could it mean, diba? If that's how it is, kahit sino siguro maghinala din. Hindi ko maiisip to kung hindi ako trinato ng ganito ni Ender. Pero nakikita ko ang takot sa mga mata niya pagdating ko dito. Tandaan mo, may sinasabi ka sa akin baka may secret siya. Naalala ko nga, baka nga meron siyang tinatago sa'yo. Basta malalaman ko rin kung ano talaga ang totoo, sigurado ako. Sa sinabi ni Tulin, parang meron talaga. Baka naman mali ang iniisip mo, kaya... Paano kung tama? Paano kung anak ko si Erim at hindi kay Halit? But what if Ender just used her pregnancy so that Halit would marry her? Naisip mo ba yun? Kaya, isipin mo nga. Bakit gagawin ni Ender yun? Hindi ba naging kayo naman noon? Well, that's what I thought. What do you mean?
Kaya, hindi ba hinintay ka naman niya nung nag-aaral ka sa abroad kahit ayaw niya talagang umalis ka? Nagdusa rin siya dahil sa mama mo. Nandoon ako. I know what really happened. That was then, Orhan. Manager pa lang din ako noon. Pero naging CEO rin ako. She wanted the owner of Argon Holding and nothing else.